Patay na ang asawa ko, pero bakit may dalawang bata na may mga mata niya sa harap ko? Sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito, tila gumuho ang langit nang malaman kong hindi pala ako ang tanging babae sa buhay ni Lucas. Isang sampal ng katotohanan, ang kanyang mga anak sa labas ay naghihirap sa dumi, habang ako ay nagluluksa sa isang kasinungalingan. Tatanggapin ko ba ang bunga ng kanyang pagtataksil o hahayaan silang mabulok sa lansangan? Ang aking pangako ng katapatan ay nauwi sa isang malupit na laro ng tadhana. Sino ang tunay na biktima sa bahay na puno ng lihim? Magsisimula na ang pagtutuos. Madam, basahin niyo po ito. Hindi ko na kayang itago sa inyo ang katotohanan habang pinaglilingkuran kayo ng tapat. Ang asawa niyo, si Sir Lucas, mayroon siyang ibang pamilya. Ang mga salitang yon mula kay Manang Elvira ay tila isang malupit na kidlat na gumuhit sa gitna ng katahimikan ng silid. Hawak ni Naomi ang isang mamahaling pluma. Kasalukuyang pinipirmahan ang mga papeles para sa itatayo niyang foundation para sa mga ulila. Isang proyektong inialay niya sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang bawat pirma niya ay simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig, isang pagpupugay sa lalaking itinuring niyang mundo sa loob ng 20 taon. Ngunit sa isang saglit, ang mundong iyon ay tila nayanig at nagsimulang gumuho. Nabitawan ni Naomi ang pluma. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog, ngunit sa pandinig niya, ang pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kupas na sobrang iniabot ng matandang katulong. Sa loob nito ay may mga larawang hindi dapat umiiral sa kanyang realidad. Doon, nakita niya si Lucas, ang kanyang Lucas, na nakangiti ng buong tamis habang karga ang 2 sanggol na may mga matang tila hinugot sa sarili niyang muka. Isang lalaki at isang babae. Kasama nila ang isang babaeng mas bata sa kanya, nakasandal sa balikat ni Lucas sa isang paraan na tanging ang isang tunay na asawa lamang ang makakagawa. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Sinubukan ni Naomi na huminga, ngunit ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at tila may nakabara na matalim na bubog. Ang kanyang mga kamay, na dati matatag sa pagpapatakbo ng kanilang malaking negosyo, ay nanginginig na ngayon ng hindi kontrolado. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagiging isang masakit na hampas sa kanyang dibdib. Ang masakit pa rito, nangyari ang lahat ng ito habang ang buong bahay ay pinalalamutian ng mga puting bulaklak para sa anibersaryo ng kamatayan ni Lucas. Ang bango ng mga liryo na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay naging amoy ng pagkabulok at panlilinlang. Bakit, Lucas? Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na hibla ng sutla. Binigay ko sa iyo ang lahat, ang buhay ko, ang katapatan ko. Kahit ang katotohanang hindi ko kayang bigyan ka ng anak, tinanggap mo. O yun ang akala ko. Hindi na naghintay si Naomi. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, kinuha niya ang susi ng sasakyan. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang saktan ang kanyang sarili ng katotohanan upang maniwala na ang lahat ng ito ay hindi lamang isang masamang panaginip. Pinatunog niya ang makina ng sasakyan at mabilis na nilisan ang marangyang mansyon ng mga Adelke patungo sa isang address na nakasulat sa likod ng isa sa mga larawan. Habang papalapit siya sa dulo ng lungsod, ang malalawak na kalsada ay napalitan ng makikitid at madidilim na eskinita. Ang marangyang sasakyan ni Naomi ay tila isang banyagang nilalang sa gitna ng karalitaan. Tumigil siya sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon, sa gitna ng amoy ng estero at ingay ng mga batang naglalaro sa dumi, nakita niya sila. 2 bata, marahil ay nasa 3 taong gulang na,
ang nakaupo sa isang punit na banig sa labas ng pintuan. Ang kanilang mga damit ay marumi at puno ng mantsa. Ngunit ang kanilang mga mata, ang mga matang yon, na kulay kape at may mahabang pilik mata, ay eksaktong kopya ng mga mata ni Lucas. Ito ang kusok kep na dumurog sa kanyang pagkatao, ang katotohanang may anak ang kanyang asawa at ang katotohanang ang mga anak na yon ay nabubuhay sa gitna ng ganitong kahirapan habang siya ay nalulunod sa yaman. Isang babae ang lumabas mula sa loob ng barong-barong, may bitbit na timba ng maruming tubig. Si Anita. Hindi siya ang magandang babae sa larawan. Ang kahirapan ay nagnakaw ng kanyang kabataan. Iniwan siyang tuyot at mukhang pagod sa buhay. Nang makita niya si Naomi, ang timba ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang tubig ay kumalat sa lupang putik nang walang anumang babala. "Madam," ang tanging nasabi ni Anita, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkilala. "Nandito na po kayo." Lumapit si Anita at biglang lumuhod sa putikan. Niyakap ang mga binti ni Naomi. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga hiyaw ng isang hayop na nasugatan. "Madam, patawarin niyo po kami. Hindi ko gustong sirain ang pamilya niyo. Pero si Lucas, siya ang laging pumupunta rito. Sabi niya, kayo ang reyna, pero kami ang kanyang hininga. Ngayong wala na siya, wala na kaming makain. Ang mga anak niyo, ang mga anak ni Lucas, mamamatay sila sa gutom." Nakatayo lang si Naomi, tila isang rebulto ng yelo sa ilalim ng nagbabagang araw. Ang mga salita ni Anita ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Sila ang hininga ni Lucas, samantalang siya, ang legal na asawa, ay ang reyna lamang ng isang walang laman na palasyo. Tiningnan ni Naomi ang dalawang bata na ngayon ay nakatingin din sa kanya nang may pagtataka at takot. Sa maliit na mukha ni Leo, nakita niya ang linyang panga ni Lucas. Sa mga ngiti ni Luna, nakita niya ang pag-asang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang hapdi ng pagtataksil ay humahalo sa isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Galit ba siya sa mga batang ito? O galit siya sa sarili niya? Dahil sa kabila ng lahat, nararamdaman niya ang isang matinding pangungulila na tila ang mga batang ito ang tanging natitirang bahagi ni Lucas sa mundong ito. Huminga ng malalim si Naomi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay basang-basa na ng luha. Tumingin siya sa malayo, sa maruming langit ng Maynila, at tinanong ang kanyang sarili sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang loob. Kung ang pag-ibig ay isang kasinungalingan at ang katotohanan ay ganito kasakit, mayroon pa bang puwang para sa patawad sa isang pusong winasak ng taong pinakapinagkatiwalaan niya? O ang pagsasama-samang ito sa ilalim ng isang bubong ang magiging mitya ng isang mas malaking sunog na tutupok sa kanilang lahat? Ang bawat hakbang ni Naomi pabalik sa kanyang sasakyan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi niya nilingon si Anita na patuloy na humihikbi sa putikan, ni ang dalawang bata na tila mga estatwa ng kawalang malay sa gitna ng karumihan. Ang kalsada pabalik sa mansyon ay malabo sa kanyang paningin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ipinipit sa loob ng kanyang mga mata. Ang marangyang manibela na hawak niya ay tila naging napakabigat, isang paalala ng yaman na itinayo nila ni Lucas sa ibabaw ng isang pundasyong gawa sa buhangin at kasinungalingan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng nakabibibinging katahimikan. Ang mga puting liryo na nakasabit sa bawat sulok ay tila mga saksi sa kanyang kahihiyan. Mabilis na lumapit si Manang Elvira, ang muka ay puno ng pag-aalala habang inaalalayan si Naomi na maupo sa sofa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Naomi. Tanging ang panginginig ng kanyang mga balikat ang nagpahayag ng bagyong nagngangalit sa kanyang loob. Ang bawat dekorasyon sa bahay na yon, ang mga painting na pinili nila ni Lucas
Ang mga kristal na chandelier na nagbibigay ng liwanag ay tila nanunuya sa kanya ngayon. Madam, uminom po muna kayo ng tubig. Malambot na pakiusap ni Manang Elvira. Ang tunog ng basong inilapag sa lamesa ay bumasag sa katahimikan, isang tuyot na tunog na nagpabalik kay Naomi sa realidad. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang baso, ang tunog ng mabilis na paglalakad sa pasilyo ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang tunog ng matitigas na takong sa sahig na marmol ay tila mga martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Naomi, my goodness, is it true? Ang boses ni Imelda, ang nakababatang kapatid ni Lucas, ay pumailan lang bago pa man ito makapasok sa silid. Pumasok si Imelda na tila isang buhawi, suot ang kanyang mamahaling alahas at isang mukha na pilit na nagpapakita ng pagkagulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang sigla. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga bata sa labas. How could Lucas do this to you? To our family. Tumingin si Naomi kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang buhay. Paano mo nalaman, Imelda? Kagagaling ko lang doon. Sandaling natigilan si Imelda, ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanyang perlas na kwintas. You know how fast news travels, dear. Ang mga tao sa paligid, ang mga marites, everyone is talking. Pero ang mas mahalaga, Naomi, kailangang protektahan ang pangalan ng mga Adelke. Hindi pwedeng kumalat ang dumi na ito. Isipin mo ang shares natin sa kumpanya, ang reputasyon natin sa society. Ramdam ni Naomi ang pait sa kanyang lalamunan. Si Imelda ay hindi nag-aalala para sa kanyang nararamdaman. Ang tanging iniisip nito ay ang yaman at ang prestihiyo na kaakibat ng kanilang apelyido. Dumi? Ang tinutukoy mo ba ay ang mga anak ni Lucas? Tanong ni Naomi. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may talim na tila labaha. Let's be realistic, Naomi, sagot ni Imelda habang nauupo sa tapat niya at tila nag-aayos ng kanyang mamahaling bestido. Hindi natin alam kung sa kanya talaga ang mga batang iyon. Baka gawa-gawa lang ng babaeng iyon para makakuha ng pera. At kahit sa kanya pa, they are bastards. Hindi sila dapat hayaang makalapit sa kung anong meron tayo. Huwag kang magpapadala sa awa, Naomi. In the end, it's just business and legacy. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Imelda, pilit na ipinikit ni Naomi ang kanyang mga mata sa gitna ng malawak at malamig na silid na dati nilang pinagsasaluhan ni Lucas. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa simula. Nakita niya si Lucas na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, may dalang isang pumpon ng mga rosas at nangangako na siya lamang ang mamahalin nito hanggang sa huli. Ang nangiti ni Lucas ay napakaliwanag, tila isang bituin na nagbibigay ng direksyon sa kanyang buhay. Ngunit dahan-dahan, ang mga rosas sa kamay nito ay naging mga itim na abo. Ang mukha ni Lucas ay unti-unting nagbago, naging mukha ni Anita na umiiyak sa putikan, at ang mga bisig nito ay hindi na sa kanya nakayakap, kundi sa dalawang bata na may mga matang tila humuhusga sa kanya sa kadiliman. Nagising si Naomi na habol ang hininga. Ang pawis sa kanyang noo ay kasing lamig ng kamatayan. Hindi na siya makatulog. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tila nakikita niya ang anino ng dalawang bata sa bawat sulok ng silid. Kinaumagahan, nang walang pasabi, muling nagmaneho si Naomi patungo sa eskinita ni Anita. Tumigil siya sa malayo, nananatili sa loob ng kanyang sasakyan. Mula sa bintana, pinanood niya ang eksena sa barong-barong. Nakita niya si Anita na pilit na pinatatahan ang umiiyak na si Luna habang si Leo ay sinusubukang uminom ng tubig mula sa isang basong may lamat. Ang kahirapan sa paligid nila ay tila isang malaking halimaw na dahan-dahang lumalamon sa kanilang pagkatao. Nakita ni Naomi ang kanyang sarili sa mga batang iyon, mga nilalang na walang malay na naging biktima ng mga pagkakamali ng matatanda.
Isang matinding labanan ang naganap sa kanyang loob. Ang kanyang galit kay Lucas ay tila isang pader na pilit siyang ikinukulong sa poot. Ngunit ang kislap ng mga mata ni Leo na nakita niya sa larawan ay tila isang kamay na humihila sa kanya palabas. Naalala niya ang bawat gabi na nanalangin siya para sa isang anak. Ang bawat luha na ibinuhos niya dahil sa kanyang pagiging baog. At ngayon, narito ang mga anak ni Lucas, nabubuhay sa dumi, nagugutom, at tila mga itinapon na basura ng tadhana. Lumabas si Naomi ng sasakyan, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nadurog kahapon. Mayroon ng apoy sa kanyang mga mata na hindi lamang gawa ng galit, kundi ng isang misyon na hindi niya akalaing papasukin niya. Huminto siya sa tapat ni Anita na noon ay gulat na napatingin sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng malayo na busina ng mga sasakyan ang maririnig. Tiningnan ni Naomi si Anita ng diretso sa mga mata, isang tingin na nagpapahayag na ang lahat ay magbabago na simula sa sandaling ito. Mag-impake kayo. Ang malamig at mariing utos ni Naomi. Ang bawat salita ay tila isang batas na hindi pwedeng baliin. Sasama kayo sa akin sa mansyon. Dito magsisimula ang pagbabayad ng lahat ng utang ni Lucas sa inyo at sa akin. Ang malalaking pintuang kahoy ng mansyon ng mga Adelke ay bumukas ng dahan-dahan, tila isang higanting naghihikab at nag-aanyaya sa mga bagong bisita na pumasok sa kanyang bituka. Tumigil ang sasakyan ni Naomi sa tapat ng malawak na portiko. Bumaba si Anita na tila isang ibon na nakawala sa hawla, ngunit natatakot na lumipad. Hawak niya sa bawat kamay sina Leo at Luna. Ang kanilang maliliit na sapatos ay nag-iiwan ng mga bakas ng alikabok sa makinis at makintab na marmol na sahig. Ang mga bata ay nakatingala. Ang mga mata nila'y lumaki sa pagkamangha sa matataas na kisame at mga palamuting ginto, habang si Anita ay pasimpleng pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang lumang blusa. Sa di kalayuan, nakatayo ang mga tauhan ng mansyon na parang mga sundalong nasa pormasyon, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi maiwasang paghuhusga. Ang pinakakapansin-pansin ay ang nakasimangot na mukha ni Manang Elvira na nakapamewang at ang tingin ay tila mga punyal na nakatutok kay Anita. Nang lumapit si Naomi, hindi na napigilan ng matandang katiwala ang kanyang sarili. Madam, sigurado po ba kayo sa ginagawa ninyo? Pabulong ngunit mariing tanong ni Manang Elvira habang sinusundan si Naomi patungo sa sala. Nagpapasok kayo ng ahas sa sarili ninyong hardin. Hindi nyo kilala ang babaeng yan. Baka mapahamak lang kayo. At ang pangalan ng mga Adelke. Huminto si Naomi, hindi lumingon. Wala na ang pangalan ng mga Adelke, Manang. Namatay ito kasama ni Lucas nang piliin niyang magsinungaling. Ang ginagawa ko ay para sa mga batang walang kinalaman sa kanyang mga kasalanan. Iginaya ni Naomi sina Anita sa isang silid na matatagpuan sa dulong bahagi ng mansyon, malayo sa master's bedroom at sa mga pangunahing bulwagan. Ito ay sapat na malaki at malinis, ngunit ang mga palamuti ay hindi kasing rangya ng sa ibang bahagi ng bahay. Tila ito isang lugar para sa mga bisitang inaasahang hindi magtatagal. Habang tinitingnan ni Anita ang silid, hindi nakaligtas sa paningin ni Naomi ang sandaling pagkislap ng mga mata nito. Isang halo ng pagnanasa at pagtaya nang makita ang mamahaling orasan na nakapatong sa isang maliit na mesa. Mabilis itong nawala, pinalitan ng isang maamong ngiti. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, madam. Malambot na sabi ni Anita na muling lumuhod at hinawakan ng laylayan ng damit ni Naomi. Hindi ko po alam kung paano kami makakabawi. Kayo na po ang nagligtas sa buhay ng mga anak ni Lucas. Hindi tinugon ni Naomi ang pagluha ni Anita. Ang kanyang puso ay matigas pa rin.
pilit na binabakuran ng anumang emosyon na maaaring makasagabal sa kanyang mga plano. Iniwan niya ang tatlo sa silid at nagtungo sa sariling silid upang subukang magpahinga. Ngunit ang gabing iyon ay naging simula ng isang mahaba at nakakapagod na digmaan sa loob ng mansyon. Nang umabot ang hating gabi, ang dati tahimik na bahay ay binasag ng malakas na pag-iyak ng isang sanggol. Pilit na tinakpan ni Naomi ang kanyang mga tainga gamit ang mga unan, ngunit ang tunog ay tila nakakapasok sa bawat awang ng pinto at bintana, gumagapang patungo sa kanyang isipan. Ito ay hindi lamang iyak ng isang bata. Ito ay iyak na nagpapamukha sa kanya na ang tahanan niya ay hindi na kanya, na ang buhay niya ay pinasok ng mga banyagang bahagi ng pagkatao ng kanyang asawa. Ang bawat hagulgol ay isang sampal ng katotohanang hindi siya nag-iisa at higit sa lahat, hindi siya kailanman naging sapat para kay Lucas. Kinabukasan, pagod at walang tulog si Naomi nang bumaba siya para sa almusal. Naabutan niya si Anita na abala sa pag-aayos ng mesa kasama ang mga kasambahay. Tila nagpapanggap na bahagi na siya ng pamilya. Nang makita si Naomi, mabilis na lumapit si Anita na may dalang tasa ng mainit na kape. "Magandang umaga, madam. Ako na po ang nagtimpla ng kape ninyo para hindi na mag-abala pa ang mga katulong." Masiglang bati nito habang ang mga bata ay naglalaro sa sahig. Tahimik na umupo si Naomi at kinuha ang tasa. Ngunit bago pa man niya ito mainom, naramdaman niyang may malamig at maliit na kamay na humawak sa kanyang hintuturo. Napayuko siya. Doon, nakatingala sa kanya si Leo. Ang mukha ay may bahid ng tsokolate mula sa biskwit na kinakain nito. Ang inosenteng hawak ng bata ay tila isang kuryente na dumaan sa katawan ni Naomi. Para siyang pinaso ng init, isang pakiramdam ng biglaang koneksyon na hindi niya hiningi, hindi niya inasahan, at pilit niyang tinatanggihan. Sa mga mata ng bata, nakita niya muli si Lucas, ngunit hindi ang Lucas na nagtaksil sa kanya, kundi ang Lucas na minsan niyang minahal ng buong tapat. Nanginginig na dahan-dahang binawi ni Naomi ang kanyang kamay. Iniiwas ang tingin sa bata habang isang masakit na hapdi ang kumurot sa kanyang dibdib. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, nakita ni Naomi ang figura ni Anita na naglalakad ng mabilis patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Sumunod si Naomi ng tahimik. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng mga damo. Nakita niya si Anita na nakasandal sa isang puno. May hawak na telepono. Ang boses ay mahina at tila nagmamadali. "Oo, nakapasok na kami. Malaki ang mansyon, hindi niya mapapansin lahat. Oo, maghihintay ako. Kailangan lang natin siyang paikutin pa." Ang mga salitang nahagip ng pandinig ni Naomi bago tuluyang humina ang boses ng babae. Bumalik si Naomi sa kanyang silid. Ang kanyang isip ay tila isang pugon na nagliliyab sa mga tanong at hinala. Sino ang kausap ni Anita? Anong plano ang itinatago sa likod ng mga pekeng luha at pagpapakumbaba nito? Sa gitna ng kadiliman, lumapit si Manang Elvira. May dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Inilapag niya ito sa mesa at tiningnan si Naomi nang may lungkot sa kanyang mga mata. "Madam," bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. "Nagpapasok ka ng ahas sa sarili mong hardin, Naomi. At ngayon, nag-aabang na ito ng pagkakataon para tumuklaw." "Madam, alam niyo po ba?" Sabi ni Lucas sa akin noon, ang paborito niyang pabango ay iyong amoy ng sampagwitas sa umaga. Sabi niya, iyon daw ang nagpapaalala sa kanya ng tunay na tahanan. Kaya heto, naglagay ako ng sariwang bulaklak sa florera niyo. Ang mga salitang yun ni Anita ay tila isang munting patalim na dahan-dahang hinihiwa ang natitirang pasensya ni Naomi. Nakatayo si Anita sa gilid ng kama ni Naomi, may hawak na florera, habang ang isang matamis at mapagkunwaring ngiti ay nakaguhit sa kanyang mga labi.
Alam ni Anita na ang paboritong pabango ni Naomi ay mamahaling rosas mula sa Pransya at ang pagbanggit sa sampagita ay isang paraan ng pagpapamukha na may mga sikreto si Lucas na tanging sa kanya lamang ibinahagi. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging entablado para sa isang masalimuot na pagtatanghal ni Anita. Maaga siyang gumigising, mas maaga pa sa mga katulong upang maglinis ng mga pasilyo. Makikita siya ni Naomi na nakaluhod sa sahig, pinupunasan ang bawat sulok ng marmol, kahit na may mga tauhan namang nakatalaga para doon. Kapag nakikita siya ng ibang tao, lalo na ng mga bisita o mga kaibigan ni Naomi, agad na magbabago ang anyo ni Anita. Magmumukha siyang isang api at kawawang babae na pilit na nagpapakababa sa ilalim ng kapangyarihan ni Naomi. "Hayaan niyo na po ako, madam," wika ni Anita nang minsang subukan siyang pigilan ni Naomi sa paglalaban ng sariling mga damit. "Sanay naman po ako sa hirap. At least dito, kahit papaano, nararamdaman ko ang presensya ni Lucas sa bawat sulok. Ayoko pong maging pabigat sa inyo. Kahit na alam kong masakit para sa inyo na makita kaming nandito." Ito ang sining ng gaslighting na unti-unting ginagawa ni Anita. Ginagamit niya ang sariling kabutihan ni Naomi bilang sandata para ito ay pasakitan. Sa bawat salita ng pagpapakumbaba, nararamdaman ni Naomi na siya ang nagmumukhang kontrabida sa sarili niyang tahanan. Dumating din si Imelda ng hapon na yon, may dalang mga mamahaling damit na hindi na niya ginagamit. Sa halip na ibigay kay Naomi, dinala niya ito ng direkta sa silid ni Anita. Mula sa pintuan, narinig ni Naomi ang mahinang tawanan ng dalawa. "You should learn how to act, Anita," bulong ni Imelda na sapat na malakas para marinig ni Naomi. "Hindi sapat na mukha kang katulong. Kailangan mong magmukhang kagalang-galang para kung sakaling may mangyari, hindi mahihirapan ang mga tao na tanggapin ka bilang bagong may-ari ng bahay na ito. Tuturuan kita kung paano maglakad, paano magsalita." Ang tensyon sa mansyon ay lalong uminit ng isang gabi ay mapansin ni Naomi na nawawala ang kanyang paboritong singsing na may perlas, isang regalo ni Lucas sa kanilang 10 anibersaryo. Hinalughog ni Manang Elvira ang bawat sulok ng bahay, ngunit wala ito. Habang ang lahat ay nagkakagulo, lumapit si Anita kay Naomi. May bitbit na isang maliit na panyo. "Madam, pasensya na po. Pero nakita ko po itong panyo ni Maya na may nakabalot na matigas sa loob ng kanyang bag habang naglilinis ako sa quarters ng mga katulong kanina," sabi ni Anita nang may malungkot na tinig. Nang buksan ng panyo, nandoon ang singsing. Si Maya, ang pinakabatang katulong sa mansyon, na kilala sa kanyang katapatan, ay agad na napaiyak. "Hindi ko po yan kinuha, madam. Sumpaman po, hindi ko po alam kung paano napunta yan sa gamit ko." Tumingin si Naomi kay Anita. Nakita niya ang isang panandaliang pagkislap ng tagumpay sa mga mata nito bago muling nagbihis ng lungkot. Alam ni Naomi na hindi magnanakaw si Maya, ngunit ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ni Naomi ang matinding pagod. Isang pagod na nagmumula sa pagpilit na maging mabuting tao sa harap ng mga taong gustong sirain ang kanyang pagkatao. Matapos ang insidenteng iyon, naglakad si Naomi patungo sa hardin upang huminga ng sariwang hangin. Sa pagdaan niya sa silid ni Anita, nakita niyang nakabukas ng kaunti ang pinto. Doon, sa harap ng salamin, nakita niya si Anita na suot ang isa sa kanyang mga lumang bestidong sutla. Hinahaplos ni Anita ang tela. Tinitingnan ang sarili ng may paghanga at pag-asam na nagpakita sa tunay na hangarin ni Anita. Hindi lamang niya gustong makitira, gusto niyang maging si Naomi. Gusto niyang angkinin ang bawat bahagi ng buhay na pinaghirapan ni Naomi. Tumalikod si Naomi. Ang kanyang puso ay tila isang batong bumibigat sa bawat pintig. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi ng isang nag-aapoy na pagnanais
na matuklasan ang kabuuan ng laro ni Anita. Bumalik siya sa kanyang silid at naupo sa harap ng kanyang bureau. Doon, nakita niya ang isang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang pluma. Isang sulat na may isang pangalan at isang numero ng telepono, ngunit walang mensahe. Sino ang nag-iwan nito at bakit ngayon lang ito lumitaw? Nang gabing iyon, bago matulog, narinig ni Naomi ang boses ni Anita mula sa ibaba. Kinakausap ang mga katulong sa isang paraan na tila siya na ang may-ari ng mansyon. Mabait si Madam. Narinig niyang sabi ni Anita na may kasamang malakas na buntong hininga. Pero alam nating lahat na ako ang minahal ni Lucas hanggang sa huli. At ang mga bata, sila ang tunay na tagapagmana ng dugong Adelke. Hintayin niyo lang, balang araw, ang bawat sulok ng bahay na ito ay matatagpuan ng kanilang mga tunay na pangalan. Ang gabi sa hardin ng mga Adelke ay karaniwang puno ng halimuyak ng mga rosas at ang banayad na awit ng mga kuliglig. Ngunit ng gabing iyon, ang hangin ay tila naging malapot at mabigat. May dalang panganib na hindi nakikita, ngunit nadarama. Nakatayo si Naomi sa likod ng makapal na kurtina ng kanyang opisina. Pinapanood ang dalawang anino na nagtatagpo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Sina Anita at Imelda. Hindi kailangan ni Naomi na marinig ang bawat salita upang malaman na may masamang balak ang dalawa. Ang paraan ng pagtango ni Imelda at ang mapanuring tingin nito sa paligid ay sapat na upang magbigay ng babala. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang hinala, dahan-dahang lumabas si Naomi sa pintuan sa likod. Tinatahak ang madilim na bahagi ng hardin ng walang ingay. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay kasing banayad ng isang pusa. Kailangan mong bilisan, Anita. Narinig niyang bulong ni Imelda. Ang boses nito ay may halong inis at pagmamadali. Hindi habang buhay ay mananatiling ganyan si Naomi. Habang tumatagal siya rito, lalong nagiging mahirap para sa atin na makuha ang mga pirma niya. You need to make her feel that she is losing her mind, that she is too weak to lead the company. Ginagawa ko naman po ang lahat, Ma'am Imelda. Sagot ni Anita. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis na ginagamit niya kay Naomi. Ngayon, ito ay puno ng talim at ambisyon. Araw-araw ko siyang pinapaalalahanan tungkol kay Lucas. Araw-araw kong ipinapakita na ang mga anak ko ang tunay na nagmamay-ari ng pusong Adelke. Pero matigas siya. Parang hindi siya tinatablan ng pait. Dahil hindi sapat ang pait, Anita, sabi ni Imelda na may kasamang malamig na tawa. Kailangan nating pasukin ang kanyang katawan. Once she is out of the picture, ikaw ang tatayong ina ng mga bata, ang mga legal na tagapagmana. At ako, bilang tanging kadugo ni Lucas, ang magpapatakbo ng lahat. 50-50 tayo, gaya ng pinag-usapan. Napahawak si Naomi sa isang sanga ng rosas. Ang mga tinik nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang mas matinding sakit ay nagmumula sa kanyang dibdib. Ang sarili niyang hipag, ang babaeng itinuring niyang kapatid, sa loob ng maraming taon, ay handa siyang ipagpalit sa yaman. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ni Anita. Hindi na siya ang mapagpakumbabang katulong. Ngayon, nagsisimula na siyang mag-utos sa ibang mga tauhan. Kapag kaharap si Naomi, laging nakataas ang kanyang noo. Madam, kailangan ni na Leo at Luna ng bagong kwarto. Iyong mas malaki, iyong malapit sa inyo. Sabi ni Anita, isang umaga habang nag-aalmusal sila. Hindi naman po maganda na ang mga anak ni Lucas ay nakatira sa dulo ng bahay na parang mga banyaga. Karapatan nila ang pinakamagandang bahagi ng mansyong ito. Bago pa man makasagot si Naomi, isang matinding pintig ang dumaan sa kanyang ulo. Parang may mga martilyo na pumupukpok sa loob ng kanyang bungo. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng sandali. Ayos lang po ba kayo, Madam? Tanong ni Anita, may himig ng pagkukunwari sa kanyang boses. Masyado po kayong nagtatrabaho. Heto,
Uminom po muna kayo ng tonikong inihanda ko. Sabi ng doktor na kakilala ni Ma'am Imelda, makakatulong ito sa inyong pagod. Inilapag ni Anita ang isang maliit na baso ng itim na likido. Mayroon itong kakaibang amoy. Isang amoy na tila mga bulok na dahon na hinaluan ng matamis na asukal. Sa gitna ng kanyang panghihina, dinala si Naomi ni Manang Elvira sa kanyang silid. Doon, pinaupo ng matanda si Naomi at kinuha ang isang suklay. Dahan-dahan, sinimulang suklay ni Manang Elvira ang mahabang buhok ni Naomi. Ang bawat hagod ay puno ng pagmamahal. Isang tahimik na pagpapakita ng katapatan sa gitna ng mundong puno ng pagkakanulo. Isang simpleng pag-aalaga na nagparamdam sa kanya na hindi pa siya tuluyang mag-isa. Madam, huwag mong inumin ang mga binibigay nila. Bulong ni Manang Elvira, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. May napapansin akong hindi maganda sa amoy ng mga gamot na yan. Mag-ingat po kayo. Nararamdaman ko rin, Manang. Manang, sagot ni Naomi. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na buntong hininga. Parang unti-unting ninanakaw ang lakas ko mula sa loob. Nang hapong iyon, isang malaking hapunan ang inihanda ni Anita para sa pagdating ni Imelda. Ang buong lamesa ay puno ng mga mamahaling putahe, ngunit para kay Naomi, ang bawat amoy ng pagkain ay nagdudulot ng pagduwal. Pinilit niyang bumaba. Pinilit niyang magpakita ng lakas habang nag-uusap sina Imelda at Anita tungkol sa mga plano para sa kumpanya. Tila ang kanilang mga boses ay naglalakbay mula sa isang malayo at madilim na lagusan. Ang bawat tawa nila ay naging isang matinis na tunog sa pandinig ni Naomi. Sinubukan niyang uminom ng tubig, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam. Ang basong kristal ay nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na tunog ng pagbasag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naomi? Naomi, are you okay? Narinig niyang tawag ni Imelda, ngunit ang boses nito ay may halong pananabik sa halip na takot. Tumayo si Naomi, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang huling nakita niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang malapad na ngiti ni Anita habang hawak ang isang kutsarang pilak. Ang anino ng isang babaeng handa nang sakali ng kanyang buhay para sa isang korona ng mga kasinungalingan. Nang magmulat ng mga mata si Naomi, ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng kanyang silid. Tila siya nakalutang sa isang ulap ng panghihina. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay kasing bigat ng tingga. Sa kanyang tabi, nakaupo ang isang lalaking nakauniporme ng doktor, isang estranghero na may matatalas na mata at malamig na tindig. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Adelke. Isang matinding stress at fatigue lang ang dahilan ng pagkahimatay ninyo, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang mekanikal na tunog, walang anumang init ng pag-aalaga. Niresetahan ko kayo ng ilang bitamina na tutulong sa inyong paggaling. Sa likod ng doktor ay nakatayo si Imelda. Ang kanyang muka ay pilit na nagpapanggap na nag-aalala. Si Naomi, sabi ko sa'yo, kailangan mo ng pahinga. The company and the kids are taking a toll on you. Hayaan mo munang kami ni Anita ang mag-asikaso ng mga bagay-bagay dito. Ipinikit ni Naomi ang kanyang mga mata. Isang pilit na pagpayag. Ngunit sa kanyang isipan, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Ang doktor na ito ay hindi ang dati nilang family doctor. Siya ay isang tauhan na dinala ni Imelda upang siguraduhin ang anumang mangyayari kay Naomi ay mananatiling isang natural na sakit. Mula ng araw na yon, kinuha ni Anita ang buong kontrol sa kusina. Siya lamang ang may karapatang maghanda ng pagkain at inumin para kay Naomi. Ang bawat tasa ng tsa, ang bawat mangkok ng sabaw na dinadala niya sa silid ni Naomi ay palaging inaalok ng may malambing na boses na tila isang himig ng kamatayan. Kain po kayo, madam, para mabilis kayong lumakas. Wika ni Anita isang hapon habang inilalapag ang isang tray ng mainit na sabaw.
Ang mga mata ni Anita ay may kakaibang kislap, isang mapanuring tingin na tila tinitingnan kung gaano na ba kalapit si Naomi sa kanyang libingan. Palihim na tiningnan ni Naomi ang sarili sa isang maliit na salamin nang umalis si Anita. Ang babaeng nakita niya ay halos hindi na niya makilala. Ang kanyang mga pisngi ay humpak, ang kanyang mga mata ay nalubog sa itim na mga bilog, at ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, tila ang mukha sa salamin ay unti-unting nagbago, naging mukha ni Anita na nakangiti ng nakakakilabot. Isang bangungot na nangyayari sa totoong buhay. Ngunit ang hindi alam ni Anita, sa bawat paglabas niya ng silid, nandyan si Manang Elvira. Ang matapat na katiwala ay mabilis na papalapit. Kinukuha ang sa bawat tsa at pinalilitan nito ng dalisay na tubig at malinis na pagkain na palihim niyang inihahanda. Ang mga bitamina na binigay ng doktor ay itinatapon nila sa isang maliit na lalagyan, itinatago para maging ebidensya. Sa kabila ng panghihina, may isang liwanag na nagpapanatili sa pag-asa ni Naomi. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang silya malapit sa bintana, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Luna, ang maliit na batang babae, na may hawak na isang pirasong bulaklak ng gumamela na halatang pinulot mula sa hardin. Lumapit ang bata ng may pag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtingin. Iniabot niya ang bulaklak kay Naomi. "Madam, sabi po nila may sakit kayo. Ito po para gumaling na kayo." Nanginig ang mga kamay ni Naomi nang tanggapin niya ang bulaklak. Ang simpleng gawain na iyon ay tila isang malakas na ulan na dumilig sa natutuyong damdamin niya. Tiningnan niya ang mukha ni Luna, ang mga mata na kamukhang kamukha ni Lucas. Sa sandaling ito, hindi niya nakita ang pagtataksil ng asawa. Ang nakita niya ay isang batang uhaw sa pagmamahal ng isang tunay na ina. Ang mga luha ay tahimik na pumatak mula sa mga mata ni Naomi. Siya ay hindi lamang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Siya ay nakikipaglaban para sa kinabukasan ng mga inosenteng ito. Ngunit ang kapayapaan ng sandaling iyon ay mabilis na nasira. Pumasok si Anita. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng inis nang makita si Luna na malapit kay Naomi. "Luna, anong ginagawa mo rito? Bawal ka ritong pumasok," sigaw ni Anita, sabay hila sa braso ng bata nang may kalakasan. "Huwag kang lumapit sa kanya. Hindi mo siya nanay." Ang iyak ni Luna ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tunog na muling pumunit sa puso ni Naomi. Gusto niyang tumayo at ipagtanggol ang bata. Ngunit alam niyang anumang kilos niya ngayon ay magpapatunay lamang na siya ay nagpapanggap. Kailangan niyang manatiling tahimik at maghintay. Kinagabihan, habang inaayos ni Manang Elvira ang mga kumot ni Naomi, may napansin itong kakaiba. Sa maliit na garapon ng asukal na laging kasama sa tray ng kape ni Naomi, may nakahalong puting pulbos na mas pino kaysa sa asukal. Kinuha ito ni Manang Elvira at inamoy. Wala itong amoy. Ngunit ang bahagyang pagkadikit nito sa kanyang daliri ay nagdulot ng kakaibang pamamanhid. "Lason, madam," nanginginig na bulong ni Manang Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Ito ang unti-unting pumapatay sa inyo." Tinitigan ni Naomi ang garapon. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang malamig at nakamamatay na determinasyon. Ang laso ng katotohanan ay pumasok na sa kanyang katawan, at ngayon, ito ang gagamitin niya para lunukin sila ng buo. Ang kadiliman sa loob ng silid ni Naomi ay tila isang buhay na nilalang, tahimik at nagmamasid. Nakahiga si Naomi sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit. Sapat lamang upang makita ang mga anino sa paligid, ngunit hindi sapat upang mahalata na siya ay igising. Pinilit niyang gawing regular ang kanyang paghinga, isang mahirap na gawain, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib.
Narinig niya ang banayad na pag-ikot ng doorknob. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay halos hindi mairinig. Ngunit sa matalas na pakiramdam ni Naomi, ito ay tila isang malakas na hudyat ng panganib. Pumasok ang dalawang figura. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Imelda ay humalo sa amoy ng gamot sa silid. Mahimbing na ang tulog niya, bulong ni Anita. Wala na ang maamong tono ng kanyang boses. Ngayon, ito ay puno ng kawalang sabar at kasakiman. Gaano pa ba katagal bago tumigil ang puso niya? Naiinip na ako, Ma'am Imelda. Ang mga bata ay nagsisimula ng magtanong kung bakit laging tulog ang madam nila. Huwag kang magmadali, Anita. Sagot ni Imelda. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Ang laso na ibinibigay natin ay dahan-dahan. Kung bibiglain natin, magtataka ang mga tao. Kailangan nating palabasin na namatay siya sa pangungulila kay Lucas. Isang trahedya ng isang may sakit na byuda. Mas maganda ang kwentong iyon para sa publiko. Nararamdaman ni Naomi ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang marinig ang sarili niyang hipag, ang kapatid ng lalaking minahal niya, ang babaeng itinuring niyang sariling dugo, na nagpaplano ng kanyang kamatayan ay isang uri ng sakit na mas matindi pa sa anumang lason. Gusto niyang bumangon, sumigaw, at itaboy sila. Ngunit ang kanyang isipan ay nag-utos na manatiling tahimik. Ang bawat salita nila ay magsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Siguraduhin mong itaas ang dosis bukas, dagdag ni Imelda bago sila lumabas. Ang tunog ng kanilang pag-alis at ang marang paglapat ng pinto ay nag-iwan kay Naomi sa isang mas malalim na katahimikan. Nang masiguro niyang wala na sila, dahan-dahang bumangon si Naomi. Pumasok si Manang Elvira mula sa kabilang pinto. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito ay ang mga sample ng tsa at pagkain na palihim nilang itinago. Sa tulong ng isang kakilalang botika ni Manang Elvira, dinala nila ang mga sample para sa isang lihim na pagsusuri. Ang mga oras ng paghihintay ay tila naging mga taon para kay Naomi. Nang makuha nila ang resulta, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal. Ang pagkain ay may halong digitalis sa mataas na dosis, isang sangkap na nagiging sanhi ng unti-unting paghinto ng puso. Pagbalik sa mansyon, hinarap ni Naomi ang bawat sandali ng may bagong uri ng pagkukunwari. Pinilit niyang lunukin ang kanyang galing at diring nararamdaman tuwing lalapit si Anita na may dalang gamot. Bawat ngiti ni Anita ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Naomi, ngunit pinanatili niya ang anyo ng isang nanghihinang pasyente. Ang pagtitiis na ito ay ang kanyang pinakamalaking sakripisyo. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagpapanggap, nagtungo si Naomi sa isang maliit na altar na inialay niya para kay Lucas. Ang kandilang nakasindi ay nagbibigay ng isang madilim at sumasayaw na liwanag sa larawan ng kanyang asawa. Tinitigan ni Naomi ang mukha ni Lucas, ang lalaking naging dahilan ng lahat ng sakit na ito. Hinawakan ni Naomi ang kandila. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang mga daliri, ngunit hindi siya kumukurap. Sa isang matatag at malamig na paghinga, hinipan niya ang kandila. Ang usok na naiwan ay tila isang simbolo ng pagtatapos ng huling hibla ng kanyang pagmamahal at pasensya. Ang huling alaala ng Lucas na minahal niya ay tuluyan ng namatay kasabay ng apoy na yon. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Madam, bulong ni Manang Elvira mula sa likuran. Nahanap ko na po siya, ang dating abogado ng inyong ama, si Attorney Soriano. Handa siyang makinig sa inyo. Tumingin si Naomi sa madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi nagmumula sa pag-asa, kundi sa isang matinding determinasyon na makuha ang katarungan. Mabuti, sabi ni Naomi,
Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Ihanda mo ang lahat, manang. Gusto ni na Anita at Imelda na makakita ng patay sa bahay na ito. Gusto nila ng isang biyudang nagluluksa hanggang sa huling hininga. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa magputi ang kanyang mga buko-buko. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang palabas ng kamatayan na hindi nila malilimutan habang buhay. Magkaroon tayo ng isang huling hapunan bilang isang pamilya. Gusto kong bago man lang ako tuluyang mawalan ng lakas, makita ko kayong masaya sa harap ng hapag na ito. Ang tinig ni Naomi ay tila isang marahang hanging umiihip sa isang tuyong disyerto. Mahina, paos, at puno ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang lamesang nara, ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang mamahaling itim na silk robe na lalong nagpatingkad sa kaputlaan ng kanyang balat. Sa kanyang magkabilang panig, nakaupo sina Anita at Imelda. Ang kanilang mga mukha ay nagpipilit ng lungkot, ngunit ang kanilang mga mata ay tila mga buwitring naghihintay sa huling pintig ng puso ng kanilang biktima. Ang lamesa ay puno ng mga paboritong putahe ni Lucas, adobong manok na may malapot na sarsa, sariwang hipon, at ang mabangong kanin na bagong saing. Ang bango ng pagkain ay pumupuno sa silid, isang kabaligtaran sa amoy ng pagkabulok ng moralidad na namamayani sa pagitan nila. Naomi dear, hindi mo naman kailangang mag-abala ng ganito, sabi ni Imelda habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng oras. Dapat ay nagpapahinga ka na lang sa itaas. Kami na ang bahala rito. Gusto ko ito, Imelda, sagot ni Naomi, sabay ubo ng mahina sa kanyang panyo. May bahid ng pulang likido ang panyo, isang pekeng dugo na maingat na inihanda ni Manang Elvira. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal, bago ako umalis, mayroon akong mga munting regalo para sa inyo. Inilabas ni Naomi ang dalawang maliliit na kahon ng pelus. Ibinigay niya ang isa kay Imelda, ang tanyag na diamanteng kwintas na matagal na nitong kinakamkam. Ang isa naman ay ibinigay niya kay Anita, isang gintong locket na pagmamay-ari ng ina ni Naomi. Para sa inyo ito, bulong ni Naomi. Sana ay alagaan ninyo ang bahay na ito. Ang bawat sulok nito ay may alaala ng pagmamahal at ng katarungan. Tandaan ninyo, ang bawat utang ay may katumbas na kabayaran, sa ayaw nyo man o sa gusto. Sandaling natigilan ng dalawa. Ang mga salita ni Naomi ay tila may dobleng kahulugan, ngunit dahil sa silaw ng mga alahas na hawak nila, binaliwala nila ang babala. Nakita ni Naomi ang mapanuring sulyap ni Anita kay Imelda, isang paligsahan ng kasakiman na nagsisimula ng mamuo. Bago tuluyang uminom, tumayo si Naomi ng may hirap at lumapit sa kabilang kwarto kung saan naroon sina Leo at Luna na pinapakain ni Manang Elvira. Niyakap niya ang mga bata ng mahigpit, isang yakap na puno ng tunay na pagmamahal at tahimik na paghingi ng tawad. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya ang biyudang naghihiganti. Siya ay isang inang nagpapaalam sa kanyang mga anak bago sumabak sa isang mapanganib na digmaan. Ang init ng maliliit nilang katawan ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Pagbalik niya sa lamesa, inihanda na ni Anita ang kanyang tsaa. Ang mausok na likido sa tasa ay tila nag-aanyaya, may kasamang puting pulbos na alam ni Naomi na lason. Ngunit sa isang mabilis at maingat na pagkilos ni Manang Divong, Manang Elvira, habang kunwaring nag-aayos ng pitsel ng tubig, ang tasa ay napalitan ng isa pang katulad na tasa na may lamang ligtas na inumin at pampatulog. Inumin mo na ito, madam, para makapagpahinga ka na ng mahimbing, sabi ni Anita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Tiningnan ni Naomi ang dalawa. Isang huling sulyap sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Itinaas niya ang tasa
Tila isang huling toast para sa kanyang nakaraan. Para sa katotohanan, sabi ni Naomi bago tuluyang inumin ang tsa hanggang sa huling patak. Ilang minuto ang lumipas, ang paningin ni Naomi ay nagsimulang magmalabo. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nawalan ng kontrol. Ang kanyang kamay ay nanginig. Dahilan upang mabitawan niya ang tasang kristal. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang malakas na putok na bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang humilig ang ulo ni Naomi. Ang kanyang katawan ay dumulas mula sa upuan at bumagsak sa matigas na marmol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bahagyang nakabukas. Walang buhay na nakatitig sa kisame. Naomi? Naomi! Tawag ni Imelda. Ngunit walang halong takot ang kanyang boses. Tumayo siya at lumapit sa katawan ni Naomi. Sinipa ng bahagya ang paa nito upang masigurong hindi na ito gumagalaw. Patay na siya. Bulong ni Anita. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa isang demonyong ngiti. Sa wakas, Ma'am Imelda. Sa wakas, atin na ang mansyong ito. Ang dalawa ay nagsimulang magtawanan. Isang matinis at nakakapangilabot na tawa na umalingaw-ngaw sa buong silid habang si Naomi ay nakahandusay sa sahig, isang biktima sa paningin ng mundo, ngunit ang tunay na simula ng kanilang katapusan. Wala na siya. Wala na ang nag-iisang reyna ng mansyong ito. Ang tinig ng pekeng doktor na si Dr. Mendoza ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa mabigat na katahimikan ng gabi. Nakahandusay pa rin si Naomi sa malamig na marmol. Ang kanyang balat ay tila naging kasing puti ng porselana at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Walang anumang bakas ng hininga. Sa paligid niya, ang mga katulong ay nagsimulang humagulgol. Ang tunog ng kanilang pagtangis ay tila isang malungkot na orkestra na pumupuno sa bawat sulok ng malawak na bulwagan. Ngunit sa gitna ng tunay na pighati ng mga tauhan, isang mas malakas at mas matinis na hiyawang nangibabaw, si Anita. Bigla itong bumagsak sa tabi ng katawan ni Naomi, niyakap ang malamig na mga kamay nito at nagsimulang umiyak nang may kasamang pag-alog ng balikat. Madam, bakit niyo kami iniwan? Paano na ang mga bata? Paano na kami? Ang bawat salita ni Anita ay puno ng drama, isang pagganap na karapat-dapat sa isang teleserye. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad na nakatakip sa mukha, walang luha ang dumadaloy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang sigla. Tila nagbibilang na ng bawat sentimeng mapupunta sa kanya. Mabilis na kumilos si Manang Elvira. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Isang maskara ng katapatan na pilit itinatago ang katotohanan. Tumabi ka, Anita. Hayaan mong dalhin namin ang katawan ni Madam sa kanyang silid. Ayon sa kanyang huling habilin, ayaw niyang pakialaman siya ng sinuman maliban sa akin bago siya ihanda sa huling hantungan. Dinala nila ang katawan ni Naomi sa itaas. Sa loob ng silid, sa ilalim ng malabong liwanag ng isang lampara, inilapag ni Manang Elvira si Naomi sa kama. Ang katawan ni Naomi ay nasa ilalim ng epekto ng isang bihirang gamot na nagpapabagal ng tibok ng puso at paghinga sa antas na hindi madaling mapansin, isang pansamantalang kamatayan sa paningin ng mundo. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Naomi at naramdaman ang munting pintig na naroon pa rin. Samantala, sa ibaba, ang katahimikan ng mansyon ay mabilis na napalitan ng tunog ng pagdiriwang. Sa loob ng mainit na sala, nagsalin si Imelda ng mamahaling alak sa 2 basong kristal. Ang tunog ng likidong bumubuhos sa bes ay tila isang himig ng tagumpay para sa kanila. Finally, sa wakas, malaya na tayo sa anino ng babaeng iyan, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang iniaabot ang baso kay Anita. Ang pagtama ng kanilang mga baso ay lumikha ng isang matinis at malamig na tunog na umaling-awngaw sa silid.
Ngayon, Anita, kailangan nating hanapin ang mga susi, ang vault, ang mga papeles sa kumpanya. Lahat ng yun ay kailangang mapasa atin bago pa malaman ng Board of Directors ang nangyari. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Imelda, sagot ni Anita, sabay lagok ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malaking painting ni Naomi na nakasabit sa dingding. Sa sandaling mailibing siya, wala nang makakapigil sa atin. Ako ang tatayong bagong may-ari ng bahay na ito sa harap ng mga bata. Sino ba ang mag-aakalang ang isang gaya ko ay magiging reyna sa palasyong ito? Sa labas ng pinto ng silid ni Naomi, nakatayo ang dalawang maliliit na bata, nina Leo at Luna. Nakasuot pa rin sila ng kanilang mga pajama. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay magkahawak habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Naririnig nila ang tawa ng kanilang sariling ina mula sa ibaba, habang ang babaeng itinuring nilang tagapagligtas ay nakahiga sa loob at sinasabing wala na. Lumapit si Leo sa pinto at dahan-dahang kumatok, isang mahina at matipid na tunog na tila humihingi ng isang himala. "Madam, Mama, gising na po kayo." Bulong ng maliit na bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pangungulila. Ngunit ang tanging sumagot sa kanila ay ang malakas na halakhak ni Anita mula sa sala, na sinusundan ng tunog ng mga gamit na sinisira at binubuksan habang hinahanap ng dalawang kontrabida ang kayamanan ni Naomi. Ang kawalang galang at kawalang hiyaan ni na Anita at Imelda ay umabot sa sukdulan ng simulan nilang pag-usapan kung paano nila itatapon ang mga gamit ni Naomi. Ngunit sa loob ng silid, sa gitna ng kadiliman, ang isang daliri ni Naomi ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang pandinig ay unti-unting bumabalik. At ang bawat tawa, bawat insulto, at bawat iyak ng mga bata ay naging isang matalim na latigo na nagpagising sa kanyang naghihingalong diwa. Biglang tumigil ang tawanan sa ibaba nang marinig ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa harap ng mansyon sa hindi inaasahang oras. Nagkatinginan sina Anita at Imelda. Ang kanilang mga muka ay agad na napuno ng takot at pagtataka. Sino ang darating sa gitna ng gabi, sa gitna ng kanilang pagdiriwang sa ibabaw ng isang malamig na bangkay? "Akin ito, Anita. Huwag mong kalilimutan kung sino ang tunay na Adelke rito. Ang bawat sentimo, ang bawat lupang tinatapakan mo, ay sa pamilya ko bago ka pa man dumating." Ang sigaw ni Imelda ay tila isang matalas na latigo na humahampas sa hangin ng silid-aklatan ni Naomi. Wala pang 24 na oras mula nang ideklarang wala na ang buhay ng may-ari ng mansyon. Ngunit ang dalawang babaeng naiwan ay tila mga gutom na hayop na nag-aagawan sa isang pirasong buto. Ang mga drawer ng mesa ay nakabukas ng pilit. Ang mga mahahalagang papeles ay nagkalat sa sahig na tila mga tuyong dahon, at ang amoy ng luma at mamahaling papel ay humahalo sa tensyong namamayani sa pagitan nila. Hawak ni Anita ang isang asul na folder. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa balat nito, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Maaring Adelke ka sa pangalan, Imelda, pero ako ang ina ng mga anak ni Lucas. Sila ang dugong dumadaloy sa susunod na henerasyon. Ayon sa batas, ang mga anak ang may karapatan sa lahat ng ito. At dahil menor de edad pa sila, ako ang may hawak ng lahat. Batas? Huwag mo akong patawanin, Anita." Muling sumigaw si Imelda. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng panghahamak. "Isang katulong ka lang na pumatol sa kapatid ko. Isang pagkakamali. Akala mo ba ay hahayaan ng Board of Directors na ang isang gaya mo ang mamahala sa kumpanya? I can crush you in a heartbeat. I can tell everyone what you did to Naomi." "At ano ang sasabihin mo?" hamon ni Anita, habang lumalapit sa mukha ni Imelda hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. "Nakasabwat ka? Na ikaw ang nagdala ng doktor na nagbigay ng lason? Sige, Imelda, sumigaw ka.
Sabay tayong mabubulok sa kulungan o sabay tayong maghahati sa yaman. Alin ang gusto mo? Habang nagaganap ang marahas na pagtatalong ito, sa isang lihim na silid sa likod ng malaking aparador ng mga libro, unti-unting iminulat ni Naomi ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang malambot na recliner. Ang kanyang katawan ay nakakabit sa isang monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng silid-aklatan sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. Sa tabi niya ay si Manang Elvira na tahimik na nagpupunas ng luha habang nakatingin sa monitor. Ang pakiramdam ng pamamanhid ay unti-unti nang naglalaho sa katawan ni Naomi, pinalitan ng isang matinding hapdi, hindi mula sa lason, kundi mula sa katotohanang nakikita niya. Pinanood niya ang dalawang babaeng itinuring niyang bahagi ng kanyang buhay na parang mga demonyong nagsasayaw sa ibabaw ng kanyang libingan. Ang bawat salita ng pagkakanulo ay tila isang bagong sugat na idinaragdag sa kanyang puso. Nakita ni Naomi sa screen ang kanyang dalawang anak, sina Leo at Luna, na dahan-dahang pumasok sa silid-aklatan. Ang mga bata ay nakayukod. Ang kanilang mga mata ay namumula sa kakaiyak. Nilapitan ni Luna si Anita at hinawakan ang laylayan ng damit nito. "Mama, gutom na po si Leo. At saka, gusto ko pong makita si Madam," bulong ng maliit na batang babae. Sa halip na yakap, isang marahas na tulak ang isinagot ni Anita. "Umalis kayo rito. Hindi niyo ba nakikitang busy ako? Pumunta kayo sa kusina at maghanap ng makakain niyo. Huwag niyo akong abalahin sa mahahalagang bagay na ito." Napasinghap si Naomi sa loob ng lihim na silid. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa braso ng kanyang upuan. Ang makita ang sariling ina ng mga bata na itrato sila ng ganoon dahil lamang sa pagkasabik sa pera ay nagbigay kay Naomi ng isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Doon niya napatunayan na si Anita ay hindi kailanman nagmahal, hindi kay Lucas, hindi sa kanya, at lalong hindi sa sariling mga anak nito. Biglang naputol ang tensyon sa pagitan ni Anita at Imelda nang marinig ang tunog ng isang malakas na katok mula sa pintuan ng silid-aklatan. Pumasok ang isang lalaking may edad na. Suot ang isang formal na itim na Amerikana at may bitbit na isang leather briefcase. Si Attorney Soriano. "Magandang gabi sa inyo," ang malamig na bati ng abogado. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang hatol na paparating. "Nandito ako dahil sa huling habilin at testamento ni Mrs. Naomi Adelke." Nagkatinginan sina Anita at Imelda. Ang kanilang mga muka ay agad na napuno ng isang mapanlinlang na ngiti. Mabilis silang lumapit sa abogado, tila mga anghel na nagdadalamhati. "Salamat at nandito ka na, attorney," wika ni Imelda habang pilit na pinapatak ang kanyang mga luha. "Napakasakit ng nangyari at gusto lang naming masigurong maayos ang lahat para sa katahimikan ng kaluluwa ni Naomi." Binuksan ni Attorney Soriano ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumentong may selyong ginto. Ayon sa dokumentong ito, na nilagdaan ni Mrs. Adelke 3 araw bago siya pumanaw, meron siyang binagong kondisyon sa kanyang mana. "Kondisyon?" tanong ni Anita. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tumingin ang abogado sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Ang lahat ng ari-arian, kabilang ang mansyong ito at ang shares sa kumpanya ay hindi mapupunta sa inyo, kundi sa isang foundation na pangangasiwaan ng isang itinalagang trustee. "Ano?" sabay na sigaw ni na Anita at Imelda. "Ngunit may isa pang kondisyon," dagdag ng abogado habang tinititigan sila ng diretso. "Ang mana ay maaari lamang ma-release kung mapapatunayan ng mga tagapagmana na sila ay karapat-dapat sa loob ng 1 buwan ng pagmamasid. At ang tagapamasid na yon ay hindi ko pwedeng ibunyag sa ngayon." Sa loob ng lihim na silid, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Naomi habang pinapanood ang takot at pagkalito sa mga mukha ng kanyang mga kalaban.
Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang reyna ay hindi pa tapos sa kanyang huling hakbang. Patawarin mo ako, Naomi, pero sa mundong ito, ang mahihina ay tinatapak-tapakan at ang matatalino ay siyang naghahari. Ang bulong na yon ni Imelda ay tila isang malamig na hanging dumaan sa tabi ng marangyang kabaong na gawa sa puting kahoy at ginto. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na ballroom ng mansyon na ngayon ay naging isang bulwagan ng pagluluksa. Ang bango ng libu-libong puting rosas at kandila ay nakakahilo, isang marangyang pagtatanghal ng pighati na binalot sa kasinungalingan. Sa harap ng mga bisita, mga kasosyo sa negosyo at mga mamamahayag, si Imelda ang larawan ng isang nagdadalamhating hipag, suot ang itim na belo at hawak ang isang puting panyo na basa ng pekeng luha. Sa kabilang panig ng kabaong, naroon si Anita. Suot ang isang simpleng itim na bestida na sadyang pinili upang magmukhang kawawa. Yakap-yakap niya sina Leo at Luna. Ang mga bata ay walang tigil sa pag-iyak. Ang kanilang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ginagamit ni Anita ang kanilang tunay na sakit bilang isang sandata upang makuha ang simpatya ng lahat. Sa bawat paghaplos niya sa ulo ng mga bata, tila sinasabi niya sa mundo na siya ang karapat-dapat na pumalit sa trono ni Naomi. Mula sa likod ng isang lihim na pinto na may two-way mirror, pinapanood ni Naomi ang bawat galaw nila. Ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo. Matigas, malamig, at hindi na tinatablan ng pait. Nakikita niya ang bawat mapagkunwaring pagyakap ni Imelda sa mga bisita at ang bawat pasimpleng pag-aayos ng buhok ni Anita habang tinitingnan ang sarili sa mga kristal na dekorasyon. Ang kawalang-galang nila sa kanyang kamatayan ay ang huling mitya na tutupok sa anumang natitirang awa sa kanyang kaluluwa. Handa na ang lahat, madam, bulong ni Manang Elvira sa kanyang tabi. Ang matanda ay nakasuot din ng itim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng katarungan. Ito ang sandali ng paniningil. Sa gitna ng seremonya, nang tumayo si Imelda sa podium upang magbigay ng kanyang huling parangal, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang nakabibinging katahimikan ay binalot ang buong silid, sinusundan ng mahihinang bulungan ng takot mula sa mga bisita. Pagkalipas ng ilang segundo, ang malaking screen sa likod ng podium na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng alaala ni Naomi ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi mga larawan ng masayang nakaraan ang lumabas. Ang video ay malinaw na nagpapakita ng loob ng silid-aklatan noong nakaraang gabi. Ang boses ni Anita at Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malakas at malinaw. At ano ang sasabihin mo? Nakasabot ka na ikaw ang nagdala ng doktor na nagbigay ng lason? Ang boses ni Anita sa video ay tila isang kulog na yumanig sa katinoan ng mga nakikinig. Sige, Imelda, sumigaw ka. Sabay tayong mabubulok sa kulungan o sabay tayong maghahati sa yaman. Alin ang gusto mo? Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang mag-flash ng walang tigil. Ang mukha ni Imelda ay naging kasing puti ng papel, habang si Anita ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding sindak. Sinubukan nilang sumigaw, subukang ipatigil ang video, ngunit ang mga tauhan ng security na tapat kay Naomi ay nakaharang na sa bawat daan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang malaking pintuan sa likod ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang matinding liwanag mula sa labas ang pumasok at doon, isang figura ang dahan-dahang naglakad papasok. Suot ang isang purong puting bestida na tila nagniningning sa dilim, naglakad si Naomi patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Ang mga tao ay nagsimulang mag-atrasan. Ang iba ay napapantig sa krus dahil sa pag-aakalang nakakakita sila. Multo.
Ngunit ang aura ni Naomi ay hindi sa isang multo. Ito ay sa isang reynang nagbalik mula sa kabilang buhay upang bawiin ang kanyang kaharian. Huminto si Naomi sa harap ni na Imelda at Anita. Ang katahimikan ay muling namayani, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tiningnan niya ang dalawa ng may halong diring at pait. Nang walang babala, itinaas ni Naomi ang kanyang kamay at dinala ang isang malakas at matunog na sampal sa mukha ni Imelda. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang simbolo ng pagkaputol ng huling hibla ng kanilang pagkakamag-anak. Ang akala niyo ba ay ganoon kadaling patayin ang katotohanan? Ang boses ni Naomi ay mahina, ngunit abot sa bawat sulok ng silid, puno ng awtoridad at galit. Ang mansyong ito ay itinayo sa pag-ibig at pagsisikap, hindi sa dugo at kasinungalingan. Napaupo si Anita sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang madilim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa halip na sumuko, isang desperadong kilos ang ginawa niya. Mabilis niyang dinukot ang isang maliit na patalim mula sa ilalim ng kanyang bestida. Isang sandata na sadyang dinala niya para sa sariling proteksyon. Hindi mo ako matatalo, Naomi. Akin ang lahat ng ito. Sigaw ni Anita, habang mabilis na sumusugod patungo kay Naomi. Ang patalim ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na muling bumukas. Hindi mo ako makukuha sa isang patalim, Anita, dahil matagal mo na akong pinatay sa loob ng maraming taon ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Naomi ay hindi nanginginig. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa papalapit na dulo ng patalim. Ngunit bago pa man makalapit si Anita, isang mabilis na figura ang humarang. Si Manang Elvira, sa kabila ng kanyang katandaan, ay nagpakita ng hindi inaasahang lakas. Gamit ang isang mabigat na tray na pilak na kinuha mula sa malapit na lamesa, hinampas niya ang braso ni Anita. Ang tunog ng metal na tumama sa buto ay naging hudyat ng pagtatapos ng laban. Binitawan ni Anita ang patalim na lumikha ng isang matunog na kalansing sa sahig bago ito tuluyang dumulas sa ilalim ng isang silya. Agad na sumugod ang mga tauhan ng security. Hawak ang bawat braso ni Anita. Pilit nila itong pinadapa sa sahig. Ang marangyang ballroom ay napuno ng ingay ng mga sapatos na nagtatakbuhan at ang mga bulungan ng mga bisitang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa pintuan, pumasok ang mga pulis na kanina papalihim na naghihintay sa utos ni Attorney Soriano. Bitawan niyo ako. Akin ang mansyong ito. Anak ko ang tagapagmana. Ang hiyaw ni Anita ay tila isang matinis na tunog ng isang nasisiraan ng bait na nilalang. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at itim na mantsa mula sa kanyang maskara. Ang reynang pinangarap niyang maging ay naging isang kawawang bilanggo sa harap ng lahat. Samantala, si Imelda ay dahan-dahang umatras, sinusubukang magtago sa likod ng mga kurtina upang makatakas sa kahihiyan. Ngunit ang mga mata ni Naomi ay nakatutok sa kanya. Attorney, isama niyo na rin siya, sabi ni Naomi. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. May mga ebidensya rin tayo ng kanyang pakikipagsabwatan at tangkang pagpatay. Lumapit ang mga pulis kay Imelda. Ang babaeng dati tinitingala sa lipunan dahil sa kanyang yaman at apelyido ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga posas. Ang tunog ng bawat lock ng posas ay tila isang pagsasara ng pinto ng kanyang dating buhay. Naomi, please! Magkadugo tayo. Pagmamakaawa ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mo itong gawin sa akin. Mapapatawad mo rin ako, di ba? Para kay Lucas. Tumingin si Naomi kay Imelda ng huling sandali. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod at diring. Si Lucas ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon, Imelda. Pero ang katarungan
ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa bawat gabing pinatulo niyo ang aking luha at para sa bawat lason na ipinainom niyo sa akin. Tumalikod si Naomi. Ang kanyang puting bestida ay sumasayaw sa hangin habang naglalakad siya palayo sa dalawang babaeng sumira sa kanyang tiwala. Habang inilalabas sina Anita at Imelda mula sa ballroom, ang katahimikan ay unti-unting bumabalik sa mansyon. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Iniwan ang tahanan ng mga Adelke sa isang mas tahimik ngunit mas malinis na kalagayan. Nang gabi ring iyon, pumasok si Manang Elvira sa opisina ni Naomi. May hawak siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, isang bagay na natuklasan niya sa likod ng lumang portrait ni Lucas habang naglilinis. "Madam, nahanap ko po ito," sabi ng matanda. Isang sulat mula kay Sir Lucas. Mukhang isinulat niya ito ilang linggo bago siya pumanaw. Sa loob ng sulat, inamin ni Lucas ang kanyang takot at ang kanyang matinding pagsisisi. Sinabi niya na ang kanyang ugnayan kay Anita ay isang malaking pagkakamali na nagbunga ng mga batang hindi niya kayang talikuran. Ngunit si Naomi pa rin, ang tanging babaeng naging pundasyon ng kanyang buhay. Humihingi siya ng patawad at umaasa na balang araw, matatagpuan ni Naomi ang isang paraan upang maging masaya, kasama man o wala, ang kanyang alaala. Napaupo si Naomi sa kanyang upuan. Ang sulat ay nabasa ng kanyang mga luha. Hindi ito mga luha ng galit, kundi luha ng isang pagtatapos. Sa wakas, ang anino ng pagtataksil ni Lucas ay nagkaroon ng paliwanag kahit na hindi nito ganap na mabubura ang sakit. Paglabas ni Naomi sa opisina, nakita niya sina Leo at Luna na nakaupo sa may hagdan. Ang dalawang bata ay tila mga ibong nawawala. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka sa mga nangyayari. Tumigil ang mundo ni Naomi nang makita ang kanilang kawalang malay. Sila ang mga inosenteng biktima sa gitna ng digmaan ng mga matatanda. Lumapit si Naomi at lumuhod sa harap nila. Ang kanyang puso, na dati puno ng kaisipan ng paghihiganti, ay dahan-dahang nagbukas. Tiningnan niya ang mga bata at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kasalanan ni Lucas o ang kasakiman ni Anita. Ang nakita niya ay dalawang nilalang na nangangailangan ng isang tahanan. "Huwag kayong matakot," bulong ni Naomi habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay nila. "Nandito na ako. Hindi ko kayo iiwan." Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Adelke ay hindi na nakakatakot. Ngunit ito ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang batong nakapatong sa dibdib ni Naomi. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng pagtutuos. Ang mga bulaklak ng luksang lamay ay wala na. Pinalitan ng mga bagong usbong na rosas, ngunit ang amoy ng nakaraan ay tila nakakapit pa rin sa mga pader ng bawat silid. Sa kanyang silid, nakaupo si Naomi sa harap ng kanyang bintana. Pinapanood niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tagumpay niya laban kina Anita at Imelda ay dapat sanang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig pa rin niya ang mga sigaw ng galit at ang tunog ng mga posas. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling isang malawak na disyerto. Lalo na kapag nakikita niya sina Leo at Luna. Ang bawat sulyap sa mga bata ay isang paalala ng pagtataksil ni Lucas. Bagamat pinili niyang protektahan sila, may bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang natatakot na magmahal muli. Natatakot siya na sa bawat yakap niya sa mga bata, ang laso ng nakaraan ay muling dadaloy sa kanyang mga ugat. "Madam, handa na po ang sasakyan." Ang malambot na tinig ni Manang Elvira ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Sigurado po ba kayo rito? Mamimiss po kayo ng mga bata." Huminga ng malalim si Naomi. "Kailangan ko lang ng espasyo, Manang, at kailangan din nila ng lugar kung saan hindi sila titingnan ng mga tao bilang mga anak sa labas."
Sa probinsya, sa pangangalaga ni Aling Rosa, magiging malaya sila. Pansamantala lang ito habang inaayos ko ang sarili ko. Ang paghahatid sa mga bata sa isang tahimik na bayan sa Batangas ay naging isa sa pinakamahirap na sandali para kay Naomi. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, nakita niya sa side mirror ang dalawang maliliit na figura na kumakaway sa kanya. Ang tunog ng kanilang mahihinang boses na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila isang punyal na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Nagtungo si Naomi sa isang liblib na resort sa dalampasigan upang hanapin ang sarili. Doon, sa ilalim ng tunog ng mga alon na humahampas sa pampang at ang amoy ng maalat na hangin, sinubukan niyang burahin ang lahat ng pait. Binasa niyang muli ang mga lumang talaarawan ni Lucas, hindi na para magalit, kundi para tanggapin na ang kanyang asawa ay isang tao lamang na nagkamali. Sinimulan niyang patawarin ang kanyang sarili sa hindi pagiging perpekto. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may nahulog na isang pirasong papel mula sa kanyang bag. Ito ay isang drawing na ibinigay sa kanya ni Leo bago sila maghiwalay. Ang drawing ay simple lamang, isang malaking bahay, isang puno ng nara, at 3 taong magkakahawak kamay. Ang isang malaking figura ay may suot na kulay puting bestida at may nakasulat na Mama Naomi sa ibaba, habang ang dalawang maliliit ay sina Leo at Luna. Walang mukha si Lucas o si Anita sa larawan. Para sa mga bata, si Naomi ang naging sentro ng kanilang mundo. Ang inosenteng sining na yon ay nagparamdam kay Naomi ng isang uri ng pag-ibig na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa. Napahagulgol si Naomi sa gitna ng silid. Doon niya na-realize na sa pagtatangkang lumayo sa mga bata para makalimot, lalo lang niyang naramdaman ang matinding pangungulila. Sila ang naging gamot sa kanyang sugat at siya ang naging kaligtasan nila. Mabilis na nag-impake si Naomi. Gusto na niyang bumalik. Gusto na niyang yakapin ang mga bata at sabihing hindi na sila muling maghihiwalay. Ngunit habang hinahawakan niya ang kanyang telepono para tawagan si Aling Rosa, bigla itong tumunog. Ang malakas at mabilis na ringtone ng telepono ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hello, Aling Rosa. Pauwi na ako. Madam Naomi. Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig sa takot. May kasamang tunog ng malakas na iyak at kaguluhan sa kabilang linya. Si Leo po. Nawawala si Leo. May nakakita pong may kumuha sa kanya na isang itim na sasakyan kaninang hapon. Ang mundo ni Naomi ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang drawing ni Leo ay nahulog mula sa kanyang kamay at dahan-dahang lumipad patungo sa malamig na sahig. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang kanyang puso ay muling naramdaman ang hapdi ng isang bagong panganib. Sino? Sino ang kumuha sa kanya? Ang nauutal na tanong ni Naomi habang ang anino ng nakaraan ay muling bumabalot sa kanyang paligid. Hindi ko po alam, madam. Pero sabi ng mga saksi, ang babaeng nasa loob, kamukhang kamukha po ni Anita. Hindi pwedeng mangyari ito. Ang hiyaw ni Naomi ay tila isang sugat na bumukas sa gitna ng katahimikan ng resort. Ang bawat salita ni Aling Rosa sa kabilang linya ay tila mga patak ng asido na tumutunaw sa kapayapaang pilit niyang binuo sa loob ng ilang linggo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng takot at determinasyon. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay humahalo sa tunog ng mga alon sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dagat ay hindi na nagbibigay ng kalmado, kundi ng babala ng isang darating na sakuna. Ang biyahe pabalik sa lungsod ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno. Pinatatakbo ni Naomi ang kanyang sasakyan sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay ang mga headlights na tumatama sa malawak na kalsada. Ang tunog ng makina na umuungol sa bawat pag-apak niya sa silinyador
ay tila ang sarili niyang pusong sumisigaw sa kaba. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Leo, ang kanyang nangiti, ang kanyang drawing, at ang paraan ng pagtawag nito sa kanya. Ngayon niya na-realize na ang batang iyon, ang anak ng kanyang kaagaw, ay naging kasing halaga na ng sarili niyang hininga. Sa tulong ni Attorney Soriano at ng mga awtoridad, natuntun nila ang isang lumang bodega sa gilid ng riles ng tren, isang lugar na malapit sa dating tinitirhan ni Anita. Ang amoy ng kalawang at napanis na pagkain ay sumalubong kay Naomi nang bumaba siya sa sasakyan. Ang tunog ng malayo na sirena ng tren ay tila isang malungkot na paalala ng kawalang katiyakan ng buhay. Dahan-dahan na siyang pumasok sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na sumasayaw-sayaw sa kisame, lumilikha ng mga mahahaba at nakakatakot na anino. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Anita. Ngunit hindi na ito ang Anita na mapagpanggap. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang isang baliw na nawalan na ng lahat. Gulo-gulo ang buhok, puno ng dumi ang mukha, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon habang hawak-hawak si Leo sa bisig. "Huwag kang lalapit, Naomi! Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa impyerno." Ang sigaw ni Anita habang itinutulak ang bata patungo sa gilid ng isang mataas na plataporma. "Anita, bitawan mo siya. Wala siyang kasalanan." Pagmamakaawa ni Naomi, ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Kunin mo na ang lahat, ang pera, ang mansyon. Basta ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Anak mo. Hindi mo siya anak. Anak ko siya. Pero dahil sa iyo nawala sa akin ang lahat." Muling sumigaw si Anita. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na pumupunit sa katahimikan. "Ginamit mo ang yaman mo para agawin ang puso ng mga bata. Ngayon, mararamdaman mo rin ang mawalan." Sa gitna ng kaguluhan, si Leo, na kanina patahimik sa takot, ay dahan-dahang tumingin kay Naomi. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang maliliit na pisngi. Ngunit sa kanyang mga mata ay walang galit para kay Anita, kundi isang matinding pag-asa para kay Naomi. "Mama, Mama Naomi, huwag kang umiyak," bulong ng maliit na bata. Ang salitang mama na lumabas sa bibig ni Leo ay tila isang makapangyarihang himig na nagpatahimik sa buong mundo. Nanginig ang buong pagkatao ni Naomi. Ang salitang iyon, ang salitang matagal na niyang ipinagdarasal na marinig, ay naging sapat na dahilan upang isakripisyo niya ang lahat. Sa isang mabilis na pagkilos, habang sandaling nalingat si Anita dahil sa ingay ng dumadaang tren sa labas, sumugod si Naomi. Hindi siya natakot sa panganib. Niyakap niya si Leo at itinulak ito palayo sa panganib. Habang siya ang nahulog kasama ni Anita mula sa plataporma patungo sa mga nakatambak na kahon sa ibaba. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kahon ay umalingaw-ngaw sa bodega. Sinusundan ng isang nakakabinging katahimikan. Mabilis na dumating ang mga pulis at si Attorney Soriano. Nadakip si Anita na ngayon ay wala ng lakas upang lumaban pa. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa dalawang babaeng nakahandusay. Dahan-dahang bumangon si Naomi, ang kanyang siko ay may gasgas at ang kanyang damit ay puno ng alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap kay Leo. Lumapit ang maliit na bata at yumakap ng mahigpit sa leeg ni Naomi. Ang tunog ng hikbi ni Leo habang nakasandal sa balikat ni Naomi ay ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Doon, sa gitna ng marumi at madilim na bodegang iyon, natagpuan ni Naomi ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Hindi ito tungkol sa dugo, kundi tungkol sa kung sino ang handang tumalon sa apoy para iligtas ka. Pagbalik nila sa mansyon ng mga Adelke, sinalubong sila ni Manang Elvira at ni Luna nang may kasamang luha ng kagalakan. Ang mansyong dati tila isang malamig na palasyo ay ngayon ay puno ng init ng tunay na pagmamahal.
Tumayo si Naomi sa gitna ng bulwagan. Hawak ang mga kamay ni Leo at Luna. Tiningnan niya ang bawat sulok ng bahay at alam niyang simula sa araw na ito, ang bawat anino ng nakaraan ay tuluyan ng maglalaho. Dito na tayo titira, bulong ni Naomi habang hinalikan ang noo ng dalawang bata. Habang buhay, kayo ang aking pamilya at wala nang makakaghihiwalay sa atin. 3 taon ang mabilis na lumipas at ang mansyon ng mga Adelke ay hindi na ang malamig at madilim na palasyo na dati puno ng mga lihim at lason. Ngayon, ang bawat sulok nito ay sumasalamin sa bagong buhay. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaan ang sikat ng araw na dumaan at magbigay ng liwanag sa makintab na sahig na kahoy. Ang bango ng mga sariwang rosas sa hardin ay hindi na humahalo sa amoy ng takot, kundi sa amoy ng masarap na luto at tawanan ng mga bata. Sa gitna ng malawak na hardin, makikita sina Leo at Luna na naghahabulan sa ilalim ng malaking puno ng nara. Si Leo, na ngayon ay mas matangkad na at may matatag na tindig, ay abala sa pagpapakita ng kanyang mga bagong drawing kay Manang Elvira. Ang matandang katiwala ay nakaupo sa isang tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Si Luna naman ay maingat na nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng putik, ngunit ang kanyang nangiti ay sapat na upang matunaw ang anumang pait ng nakaraan. Nakatayo si Naomi sa beranda. Hawak ang isang tasa ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla. Pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, ang pamilyang hindi ibinigay sa kanya ng dugo, kundi ng tadhana at ng kanyang sariling pagpili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala na ang bigat ng galit. Ang mga alaala ni na Anita at Imelda ay tila mga lumang pahina na lamang sa isang aklat na matagal na niyang isinara. Alam niyang nasa loob pa rin sila ng bilangguan. Pinagbabayaran ang kanilang mga kasalanan, ngunit hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Isang hapon, nagpasya si Naomi na bisitahin ang puntod ni Lucas. Hindi na siya pumupunta roon nang may dalang mga katanungan o panunumbat. Inilapag niya ang isang pompon ng puting bulaklak sa ibabaw ng marmol. "Lucas!" bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging umiihip sa paligid. "Mapayapa na ako. Patawad kung naging matagal bago ko ito nasabi. Pero salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng sakit, iniwan mo sa akin ang pinakamagandang regalo, ang pagkakataong maging isang tunay na ina." Doon niya naramdaman ang huling paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi nangangahulugang pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng kahapon. Ang pag-ibig ni Naomi para kina Leo at Luna ay ang kanyang naging gamot at ang kanilang pagmamahal sa kanya ang naging kanyang kaligtasan. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng 2 bata sa pinto. Sabay silang yumakap sa kanyang binti. Ang kanilang mga boses ay nagsasabay sa pagtawag ng mama. Sa sandaling iyon, alam ni Naomi na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga masama, kundi tungkol sa pagbuo ng isang mundong puno ng pag-asa para sa mga inosente. Ang mansyon ng mga Adelke ay hindi na lamang isang bahay ng yaman. Ito ay naging isang tahanan ng paghilom, isang patunay na kahit gaano man katindi ang bagyo ng pagtataksil, ang liwanag ng tunay na pagmamahal ay laging makakahanap ng daan upang muling sumikat.